Ngayong araw ko pala gaganapin yung ikasampung buwan na kaarawan ng Inday. Pero bago yan, habang ako ay umuupo dito sa may kitchen namin kasi nga nagkakapi ako, is may nakita akong nangangaroling. Yes, morning nangangaroling yung mga tao dito sa amin. Tapos, meron din silang pa-costume. Yun talaga yung mga kadalasan nilang sinusuot dito kapag nangangaroling sila. Meron yan pala silang bitbit na maliit na bass para sa kanilang music kasi nagpapatugtog nga sila tapos sila din ay sumasayaw. Tapos, kung gusto mo namang magbigay ng pera sa kanila, especially na nandito ka sa pinakamataas na portion ba, ihulog mo lang kasi mayroon silang bitbit nga silinghit ba. Tapos, ihulog mo kag salon nila. Ito na pala yung oras na ginaayusan ko na ang Inday para sa kanyang ikasampung buwan na kaarawan. At naglagay na rin ako dyan or gin-open ko ang televisor ba or yung TV para naman malingaw ang Inday. Kaya kung wala, isperte ni siya kahulagan, ayaw na ayaw pa naman niya nga ginaayusan ba ang kanyang buhok. Ayaw niya ring maglagay nitong headband. So, grabe gidang akon nga pagpursue nga mabutang lang ba para magnami bang itsura niya kay kalain man nga permi lang siya gina-ponytail ba. So, ang damit pala ng Inday is in order yan ng kanyang tatay from Temo of course. Tapos, meron niyang pa-hoodie. At ito na pala yung number na gagamitin ko nga para sa photoshoot ng Inday. Sa mga ganitong edad ng bata is grabe na talaga sila kahulagan, kagkabudlay na gid sila ya picture run, especially nga ako lang diri isa, wala diri ang akon nga bana, so wala may mahulit-hulit sa akon nga bata ba. Kaya multitasking talaga tayong mga mami, especially kapag gusto nating makakuha ng magandang pictures para sa month's journey ng ating mga Junakis. Then after nga naming mag-pictorial ng Inday, o lantawan ninyo. Damo na nayasubong niya talent ang Indaya. Isa na sa mga talent niya, inang magtindog diri sa may pader. Then after namin sa bed, is dinala ko siya dito sa playpen kasi nga gusto niyang maglakad-lakad ba sa playpen. Pero hindi ko siya anay ginapagwa ba sa playpen. Kaya damo gani siya ginapang hublot. Especially yung mga kablo or yung mga wire ba, mahilig na siya maghugnot. So, ibutang ko lang siya diri sa may sulod sang amon nga playpen. Kag amon na siya gali ang another budol sang amon nga tatay, inang gina-cover bala sa likod nga kung matumba ang bata, hindi siya maano, especially yung kanyang head. So, yan yung nabili ng aking asawa para sa kanyang prinsesa. At talaga namang nagustuhan ng Inday ba kasi hindi siya mabigat sa likod. Tama lang gid ang iyang nga weight para magamit talaga ng ganitong edad ng bata. Dahil feeling bored na yung Inday sa kanyang playpen, kaya dinala ko na siya dito sa aming kwarto para dito siya maglaro. Kasi dito is walang masyadong kablo. At tatayo na naman dyan yung Inday sa my bed ba. Ito na talaga yung sign na malapit-lapit na makapaglakad yung Inday. Kasi nakakatayo na siya without the help of me. Pero of course, the help of the bed.